Hello guys! Hello Air Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. I hope na makuha mo yung energy. General daily tarot reading siya guys. So, pwedeng hindi ka makaresonate or makaresonate ka. So, ikaw lang yung magdedesisyon dyan kung yung message na to is para sa'yo or hindi. Okay. Wow. Air signs. Nako, air signs. Ang nakikita ko sa'yo dito, marami to eh. Maraming energy siya. Iba-iba to. So, pwedeng ikaw makaresonate or hindi. So, 31, may bad health, may poverty. Meron ditong air signs na posibleng may inaalagaan siya. Pwedeng ikaw itong nurse or ikaw itong nasa bed. Pwedeng may inaalagaan kang pasyente, or siguro meron kayong mga health issues, or pwedeng yung kapamilya nyo may mga health issues na kailangan ng masusing atensyon. So, pwedeng may mga financial health issues kayo na kailangan ng pera. So, medyo nag-aalala ka ngayon para sa usaping pera. Yung iba naman sa inyo dito, isang mature man. So, ang mature man sa tarot, hindi siya yung talagang matandang lalaki. Pwede din, matandang lalaki, pero ang mature sa tarot is yung mga heads, like mga manager, mga police, mga mayor, presidente, senador, parang ganyan. So, yung matataas yung posisyon sa trabaho, matataas yung posisyon sa society, yung financially stable talaga. So isang tao, babae or lalaki, ang pwedeng nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, malayong lugar, pwedeng siya ang maging sagot sa mga financial problems mo or physical health problems na pinagdadaanan mo sa ngayon. Okay? So, nakikita natin dito na pera to eh. May matatanggap kang malaking halagang pera from mature man or from someone na nasa malayong lugar. So, pwedeng ito ay regalo, tulong, or pwedeng may utang yan sa'yo, babayaran ka, or pwedeng yan ay charity. Okay? Or pwedeng sa gobyerno din. Pwedeng sa gobyerno, tutulungan ka sa kung ano man itong mga issues mo financially. Okay. Air signs. Okay guys, and kunin natin yung angel message mo dito. At ang angel message na to, related to sa money. Okay. Oh, diba? So, related siya dito. Kailangan mo daw na, ito yung message sa'yo ng angels kailangan mo daw na harapin yung mga financial na kinakatakutan mo. Okay? Kailangan mo maging honest sa sarili mo tungkol sa takot mo, tungkol sa success or failure. Okay? Kasi once na na-release mo na yung takot mo na yan, hindi niya na kayang kontrolin yung buhay mo. Okay? Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness. So, yun. So, tanggapin natin kung ano yung dapat tanggapin. And dito sinasabi ng birahan na kailangan mong i-release yung mga bagay-bagay na kailangan i-release sa buhay mo. Takot, expectation, ano pa ba, lahat ng klase ng nakakapagbigay sa'yo ng takot. Make sure na unti-untiin mo siya, na subukang alisin. Pwedeng natatakot kang gumastos kasi natatakot kang mawala ng pera. Yung iba din sa inyo, nakatatakot kayong mag-take ng risk kasi hindi nyo alam kung ano yung result. Parang ganyan. Knight of Swords, may balita dito. Good news. Ang good news na to na darating sa'yo, air signs, ay posibleng tungkol sa financial stability, abundance, and security. So, ibig sabihin, wish fulfillment siya. So, kung ano man tong hinihintay mo, kasi naghihintay ka dito eh. 3 of Wands, naghihintay ka kung kailan na to darating. Ito, parating na, and dumating na nga. Diba? So, Knight of Swords, it's your energy. Ace of Swords is your energy.
ang dami-daming balita, ang dami-daming ideas, starting over, mantra or ideas or paano mo to, basta maraming mga new beginnings or pwedeng pagsisimula na maiisip ka na pwedeng makatulong sa'yo para makapasok ka dito sa Ten of Pentacles. Okay? O, tingnan mo. Tube source, kailangan mong mag-focus. Kailangan mong iwasan yung pagkabalisa. Kasi pwedeng maharap ka sa maraming options na mahirapan kang kung alin dito yung kailangan mong piliin, kung alin dito yung tamang lugar, tamang posisyon, tamang decision. And the Hermit, it's a resonated card ang dalawang to. Kailangan mo mag-focus, iwasan mo yung multitasking, iwasan mo yung dala-dalawa yung ginagawa mo, dala-dalawa yung choices mo, make sure na isa lang siya. And Hermit, pag-isipan mo mabuti. Okay? So, make sure na maglaan tayo ng oras sa araw na ito para pag-isipan natin kung ano yung tamang decision. Priority ba? Yun yung focus dito, priority. Kailangan mong i-prioritize kung ano yung importante sa ngayon. And Seven of Pentacles, yun, naghihintay ka ng payout, sweldo, or kano pa man, kalma lang, okay? Kailangan mong kumalma, be patient guys, kasi yun yung susi papunta doon sa greatness or doon sa success, yung sobra nating pagiging magpasensya. Magpasensya ka and at the same time be strong, be courageous, and yung mga may sakit dyan or may mga issues financial, magkakaroon kayo ng healing, okay? Page of Pentacles, may paparating na parang balita or pwedeng future ideas na pwedeng magdala to sa'yo ng redirection, relocation, parang ganyan. So, Seer the Fool, ganun din, sabi ko sa'yo kanina, punong-puno ng new beginnings, new start, risky decision, or new beginnings siya. Knight of, yun, diba? So, etong dalawang to, parang resonated siya sa bawat isa, na sinasabi ng Seer the Fool na kailangan mong ihanda ang sarili mo para sa new adventure sa usaping salapi. Kasi etong sisimulan mo na to, medyo nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung saan direksyon ka diba? Yung mapapadpad. But yun nga, be strong, be courageous, be confident. Kung ano man tong knowledge, wisdom, strength na meron ka sa ngayon, gamitin mo siya. Kasi itong Knight of Pentacles, ito parang sinasabi na hindi siya ibibigay sa iyo as free. Kailangan mong pagpaguran, kailangan mong pagsikapan ito para makuha ito. So, kailangan mo dyan ng sacrifices, kailangan mo ng strength, kailangan mo ng lakas loob para makuha yan. Okay? And face your financial fears. Tanggapin natin kung may problema tayo sa pera, bakit kailangan natin na i-deny yan. So, wag yung denial. Okay? Thank you guys. Para mahanap mo yung tamang solution. Bye!